Henesis Kapitulo 6. Makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae. At ang mga ito'y magaganda na makita sila ng mga anak ng Diyos. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay na matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Mula noon, lumitaw ang mga higante. Ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. Ang mga higanteng yaon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao ng kanilang kapanahunan. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasa ay namumuhay na kasama ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Sem, Cam at Japhet. Maliban kay Noe, ang lahat ng tao ay masasama at laganap ang kasamaan kahit saan. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa lahat ng dako. Sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kaya't pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. Pahiran mo rin ng alektran ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay 450 talampakan ang haba, 75 ang luwang at 45 ang taas. At ipan mo ito at lagyan na bintana sa paligid, 1 talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. Gawin mong 3 grado ang daong at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila at pumasok kayo sa daong. Magsakay ka ng 1 pares ng bawat uri ng hayop at huwag mong pababayaang mamatay. Magsakay ka rin ng 1 pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa iyong makakasama. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos.